In the past few weeks, ano yung mga nakikita natin? Mga nababalitaan natin? Ha? Gera. Gera sa Israel. So, maraming tayong nakikita. At minsan ay sasabihin ng maraming tao o ng mga nakapaligid ng mga bansa, parang exaggerated. No? Exaggerated daw yung naging actions ng Israel. No? Pero mga kapatid, no, maraming kwento, no? Behind, no? Kung bakit ganun yung mga actions. Pero hindi natin alam kung bakit ganun yung mga naging actions and reactions. But one thing is certain. There is an importance of this nation Israel in the life of all believers. Totoo hindi? Saan pa pinanganak si Kristo? Ha? Sa Israel. Saan siya namatay? Sa Israel. Saan siya nabuhay? Sa Israel. At saan siya babalik na muli? Sa Israel. So brothers and sisters, Israel is our eschatological time clock. When we say eschatological, study of end times. At maraming all Christian communities, churches, sinasabi, we are in the last days. Matagal na tayo. Actually, matagal na tayo nasa last days, brothers and sisters. But our, sabihin natin, eyes, the focus, is the nation of Israel. Ito talaga yung magsasabi sa atin na the end is near, or Christ, our Lord, is coming. So, Pastor, ano ang kinalaman natin? Ano yung kahalagahan ng pagmamasid natin? Yung pag-observe natin dito sa mga nangyayari sa ating kapaligiran at dito sa Israel. Our message this afternoon is found in the book of Matthew, chapter 25, verses 1 to 13. At marami sa atin ay pamilyar na. No? At sa mga nakaraang mga weeks, we studied parables. No? At in relation dito sa mga nangyayaring current events in Israel, one parable is very timely na mapag-aralan natin. And this is the parable of the 10 virgins. Pamilyar ba tayong lahat? Madalas kasi yung talents yung laging na may mensahe ni Pastor, the prodigal son. Pero ito, ewan ko, na-message ko na yata ito during the past years, pero hindi ko na rin matandaan kung kailan. Pero with regards to sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, this is a very timely parable na mapag-aralan natin. So, samahan niyo ako mga kapatid, dun sa mga may Bible na mas gusto niyo yung English, meron din po tayo dito sa Tagalog. At ito ay sa Magandang Balita Biblia. Ang sabi doon sa verse 1, ang kaharian ng langit ay matutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 naman ay matatalino. So, pansinin niyo na. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino naman ay nagbaon ng langis, bukod pa sa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya inantok at nakatulog sila sa paghintay. Ngunit ng hating gabi na ay may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan.
Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta na kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo, tugon naman ng matatalino. Kaya tumakad na ang 5 dalagang ito upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking kakasal. Ang 5 nakahanda ay nakasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila. Ngunit ang tumagon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito, sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o oras man. Hindi nyo alam ang araw o ang oras man. Tayo mong lahat ay sumandaling yumpo at tayo manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming mga makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa isa na namang pribileyo na kami ay nagkasama-samang magtipon, Panginoon, upang makinig ng inyong mensahe. Makita nawa namin, Panginoon, ang aming kalagayan. Makita nawa namin, Panginoon, ang mga nangyayari sa aming kapaligiran. At maging sensitibo kami, Panginoon, sa mga bagay na gusto niyong ipahatid sa amin, ang mensahe na gusto niyong makita namin, Panginoon, sa mensahe ito. At nawa, Panginoon, sa bawat araw, makita namin ang aplikasyon nito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Samahan niyo po kami sa aming pakikinig. Pakinisin niyo po ang aming mga puso at isipan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So brothers and sisters, before we start, let's study the background. No? Familiar ba kayo dito sa parable of the 10 virgins? Taas na kami. So dito po ay para kami nagkwekwentuhan lang, no, sa ating mga visitors. No? Tinatanong ko sila kasi minsan tinutulugan ko ako para hindi ko sila makatulog. No? Tatawagin natin sila, ganyan. Paparticipate po yung mga yan. No? So bigyan natin ng background. No? So brothers and sisters, this parable is one of the parables told by our Lord Jesus Christ before the Passion Week. No? Yung bago siya naipako sa krus, no? Bago siya namatay. At ito mga kapatid ay tinatawag na Olivet Discourse. No? Sa mga kapatid po natin na maaaring narinig nyo na ito, no? The word Olivet, no? Ano saan nang galing itong word na to? From? Olive trees, no? Yung mountain of olives. No? At ito, malaki ang gagampanan nito, no? Sa pagbabalik ng ating Panginoon. So, this Olivet Discourse or the Olivet Prophecy is a biblical passage found in the Synoptic Gospel. No? Na banggit ko na sa inyo dati yung Synoptic. No? Ito yung Matthew, Mark, and Luke. No? It is also known as the Little Apocalypse. No, bakit? No? Kanina, binibigyan natin ng introduction yung sa Israel. No? At ito yung sabihan Little Apocalypse. No? Apocalyptic language. No? So, ito rin yung time na kasama ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad dahil mountain nga ito. Itong mountain na ito is overseeing the city of Jerusalem. Parang ako ngayon, dito ako, ayan sa baba, panaw ko ang buong Jerusalem. No? At dito po sinabi ng ating Panginoon, yung famous verse dito sa Matthew 37 to 39. At babasahin ko po para maalala po natin. No? Sabi dito, Jerusalem, Jerusalem, pinatay mo ang mga propeta at binato ang mga sinugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap. No? Ito yung napakasikat na quote ng ating Panginoon dito. Ilang beses kong sinikap na kukupin ang iyong mga anak. Kung paano tinitipon ng isang inahin ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak, ngunit ayaw niyo. Kaya ang inyong templo ay iiwan na lubusang pinabayaan. Verse 39,
ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sasabihin ninyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. So, sabi dito, tinipo ng isang inahin ang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak, ngunit ayaw niyo. Ang sabi natin, ito na yung mga huling linggo ng ating Panginoon at ito rin yung huling punta niya sa Jerusalem. No? Imagine niyo yung alam na ng Panginoon na, di ba, maraming hindi naniwala sa Kanya. Ganyan. Parang kumbaga sa layman's term sa atin, kung tayo siguro yung nanood, sabi niya, gumaganyan tayo kami. Pinatay niyo yung lahat ng mga isinugo ko, ginawa ko lahat para sa inyo, pero wala pa rin, hindi pa rin kayo naniwala sa akin. So ganun yung scenario dito. No? At kasama ng ating Panginoong Hesus yung kanyang mga alagad. No? At dito mga kapatid, dito sa background natin ito, siyempre yung mga disciples. No? Alam niyo naman yung background ng mga disciples, di ba? Mga taga-probinsya yan, from Capernaum, Nazareth. No? Hindi sila sanay makakita ng mga malalaking temple. No? Mga probinsyano sila eh. At yung sinabi nila na hangang-hanga sila sa templo ng Israel, dito rin po sinabi ng ating Panginoon, yung Matthew 24 verse 2, no? Sabi dito, sinabi nila sa kanila, nakikita niyo ba ang mga gusali niyan? Tandaan niyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. No? Lahat ay bubuho. Imagine, the temple of Jerusalem. Ngayon, may mga nakarating na ba sa Israel dito? Ang mga daddy, no? Ano yung mga natira na lang sa Jerusalem? Yung wall, no? So, pag pumunta tayo sa Israel, at sana nga sana all, no? Yung project ng church yan, pilitin natin, no? Na makarating tayo lahat. Yung temple ay wala na. Wala na yung temple. Yung original temple, ano? So, in 70 AD, brothers and sisters, nag-ground zero. No? Pastor, ano ba yung nangyari ng 70 AD? No? Dito, nagkaroon ng digmaan o tuluyan na sinakop ng Roman Empire. Diba? During the time of Jesus Christ, under sila ng Roman Empire. No? So, tuluyan ng sinakop at sinunog. No? Sinunog ng 70 AD ang temple. So, yung sinasabi ng ating Panginoon, noon nangyari yun. No? Almost 70 years after. No? Dahil 70 AD. No? At sabi ng ating Panginoon, di ba, walang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Imagine niyo yung mga batong malalaki. Totally. No? Totally yan. Kasi kung walang bato sa ibabaw ng bato, ibig sabihin walang mga natirang mga poste, di ba? So total yan. No? So kaya nga sinabi kanina is ground zero. Nagkaroon ng matinding digmaan, no? Sa pag-aaral, almost 30,000 ang namatay dito sa pangyayari nito. So ito yung background nung ating storya nito. No? And this parable, brothers and sisters, no? Tingnan naman natin yung background ng parable mismo. No? In the Jewish tradition, no? Dito, merong 10. Hindi ba kayo nagtataka, Pastor, ba't kaya 10? No? Sa Biblia, ano yung madalas nyo marinig? Ito, no? 40, no? 10, no? Yung 10, bakit 10? May idea kayo bakit 10? Pastor, pwede naman gumalaki. No? Pwede namang 5, pwede namang 3. Bakit kaya 10? Kaninong po? No? Yun. So, in the creation, no? 7 days. No? Days natin, 7 days. No? Diba sabi nila, lucky 7. No? Perfect daw. No? 7. No?
and sisters, 10 is complete. No? Kumpleto ang 10. No? And lahat ng sinasabi ng ating Panginoong Hesus, meron yung kinalaman doon sa Jewish tradition. Alam niyo ba, yung pagtatayo ng sinagoga, no? Hindi sila pwedeng magtayo ng sinagoga o magdaos ng pananambahan sa sinagoga kung walang 10 Hudyo. No? Kasi yun yung complete eh. No? So, in the parable of our Jesus Christ, marami itong significance. So, hindi ito basta-basta inisip lang niya. Gusto ko 10, gusto ko ganito. Hindi. Maraming ibig sabihin kung ito ay pag-aaralan natin ng mas malalim. No? And in this parable, brothers and sisters, in the tradition, gabi. No? May kinasal ba ng gabi dito? Ha? Hapon siguro, no? Pag-gabi. Pero yung gabi, yung sa history o sa tradition ng mga Hudyo, no? Doon sa tradition, si Joseph at si Mary, no? Sila na doon sa betrothal stage, no? At nung nalaman ni Joseph na nagdadalang tao ito, legally kasal na sila eh, pero hindi pa sila nagkakaroon ng pagsisibig, no? So, in this stage, nandun din ito, no? Same thing, no? Kasi, bakit pastor, hindi yata binanggit dito sa kwento yung babaeng kakasal, no? So, nandito, yung 10 virgins, yung bridegroom, no? Pero wala yung mismo kakasal. Kasi, ang scenario dito, mga kapatid, di ba, umalis yung lalaki at pumunta siya doon sa bahay ng kanyang mapapangasawa, no? At may mga tao doon sa bahay ng lalaki na naghihintay sa kanya. Nag-get yung picture, no? So, iniintay na nila ito. So, in the Jewish tradition, mahaba, no? Pinakamabilis na yung 1 linggong kasalan, no? Pinakamabilis na yun. Depende yun sa kakayahan nila, no? Kung mayaman, aabutin yan ng 1 buwan. Pero ang point natin dito, brothers and sisters, no? Merong mga nag-iintay at ito yung 10 virgins, no? So, dito sa pag-iintay nila, binanggit yung mga matatalino at yung mga hangal, no? Yung mga matatalino, sila yung prepared, no? So, this is the representation, no? Yung virgins, sabi ng mga pag-aaral, no, sa ating pag-aaral sa Biblia, kino-consider yun as the church, no? Tayong mga mananampalataya. And the bridegroom is, sino? Our Lord Jesus Christ, pertaining to His second coming. And the lambs represent our faith, no? Faith as Christians. Pastor, kasama ba dyan yung langis? No? So, kasama po yung langis. It symbolizes good works that accompany our faith. Lahat ba dito ay naniniwala na doon sa verse na faith without works is dead? Lahat ba? Lahat ba mag-agree? Faith without works is dead? So, makikita natin din dito yan, no? So, brothers and sisters, Jesus proclaims these parables to teach us the urgency, no? The urgent need to be always prepared. Kailangan laging handa. May Boy Scout ba dito? Si Brother Jeremy, Boy Scout ba? O Star Scout? Ha? Cub Scout. Yung Cub Scout. No? Ako kasi, hindi nyo sa natatanong, ako Boy Scout hanggang high school. No? Senior Scout ako. Hindi na ako magkaroon ng eagle. Ako yung wala. Wala kaming budget dun. No? So, laging handa. No? Ayun ang motto, no? Laging handa. So, brothers and sisters, this teaches us the urgency to be prepared. No? At dito, makikita natin yung sitwasyon. Marami sa atin ngayon. No? Darating na. No? Manood tayo ng mga YouTube,
sa Facebook, ang daming nung sumigla banggera, ang daming mga comments, ang daming mga preachings. No? Actually, napakaraming preaching ngayon na sinasabi na nandyan na, pero nagkakaiba-iba pa rin naman. No? Meron namang nagtuturo na huwag kayong mag-alala. No? Bago dumating ang Panginoon, magkakaroon muna ng maaayos muna ang lahat bago siya dumating. No? Tapos, marami tayong maririnig doon sa during Noah's time, no? Na hindi nila pinakailaman. Bagamat nakita nila si Noah na gumagawa ng arko, hindi nila pinansin. Pero more than 100 years, alam niyo ba kung gaano katagal ginawa yung arko? 100 taon din may ginawa. Sa haba ng panahon, walang pumansin kay Noah at sinabi pa na siya ay nasisiraan ng mundo. So, maraming nakikita tayo ngayon na nagsasabi, ayan na, ay hindi magiging maayos mo ng lahat. Pero mga kapatid, tayo mga mananampalataya, ano ba yung ating kaisipan dito? Ano ba sa atin, ano ba yung nararamdaman natin sa nangyayari dito sa bayan ng Israel o sa nangyayari sa ating kapaligiran? Nababothered ba tayo? O wala na? Normal na. Drive must go on, di ka nga. Pero mga kapatid, we must see that we're already in the end times. Ako, bata pa lang, lagi yung sinasabi, darating na si Jesus. Tapos, ang problema kasi sa atin, pag kulang tayo sa kaalaman, it's either dalawa lang eh. Hindi na ini-ignore natin yung lahat ng naririnig natin or natatakot tayo. Pero kung alam natin mga kapatid ang ating Biblia, there's nothing to be afraid. Ang kailangan lang ay maging handa tayo. At ito yung puso mga kapatid ng ating mensahe. So, 5 foolish virgins were not lost. Pakinggan nyo ito. 5 foolish virgins were not lost because they were evil, mean, or unconcerned, but because they were unprepared and lacked foresight. Marami sa ating ganyan. Wala naman kasi minsan, mag-mission tayo, pupunta tayo sa mga lugar, magpapahayag tayo ng mabuting balita at sasabihin natin kailangan babalik na ang ating Panginoon. Tanggapin niyo siya bilang Diyos at tagapagligtas. Sasabihin pa sa atin ng mga tao wala naman akong inagrabyado, ako'y mabuting tao. Sa pulang pagkabata, ako'y gumagawa ng mabuti. Pero mga kapatid, hindi nila nalalaman. Kaya nga sabi dito they were not evil. Hindi sila masasama. Pero ang problema, wala silang tunay na kaalaman. They were unprepared, and lacked foresight. So brothers and sisters, ano yung mga pwede natin makita dito sa talinghagang ito? Una mga kapatid, sabi dito, the 5 foolish virgins sought the oil. Sought the oil of the 5 wise virgins. Sabi niya, pahiramin niyo muna nga kami ng langis. Minsan, ganyan tayo pre, meron ka ba dyan? Hindi na, bubad doon. Iba pa yun, Parang, lagi natin inaasa dun sa mga tao na gumagawa. And even, brothers and sisters, sometimes our church membership or our salvation, sasabihin natin, ako pinalaki sa ganito, yung mga magulang ko mananampalataya. Ako'y lumaki sa church, sila na lang. Pinagpe-pray naman ako ng nanay ko. Pinagpe-pray ako ng asawa ko. Brothers and sisters, character and obedience, and most of all, faith, is not transferable. Hindi po ito mapapamana. Hindi po ito na nakukuha ng isang organisasyon. Kapag ka-member ng ganito, ligtas ka. Hindi po.
Nakita niyo yung mga marunong, yung matatalinong virgin, no? Meron ng laman, yung kanilang langisan, may baon pa sila. Pero, Pastor, may baon pala bakit hindi nila binigyan yung mga walang langis? No. Kasi nga marunong sila Alam nila na hindi nila nakikita kung kailan babalik yung kanilang master. Maaaring ngayon, bukas, sa susunod na araw, yung kanilang reserve, alam nila, tatagal. Kaya ayaw nilang ibigay. Marunong nga di ba? Pero mga kapatid, yung mga hindi nag-prepare, sabi, bumili kayo. Kung bumili sila, di ba, yung setting natin gabi, baka konti na lang yung tindahan bukas. Tapos, wala namang sasakyan nun. Mahaba yung kanilang lakbayin. Pagbalik nila, nasaraduhan na sila. So mga kapatid, the outward preparation is faithfully attending services. In relation to this, the application. Huwag natin sayangin yung mga pagkakataon tulad nito. Mag-prepare tayo. Palaguin natin yung ating kaalaman. Let's encourage one another. No? Minsan, maraming tao, iniintay pa na magkaroon talaga ng kaguluhan. Hindi ko talaga makakalimutan nung nag-pandemic. Ang dami natin biglang, ang daming umaten, ang daming nagtatanong, anong oras ba yung service nyo? Anong oras ba yung Bible study nyo? Out of nothing, no? Tapos nung nagkaroon ng vaccine, nawala na. Pastor, may vaccine na hindi na natakot. Hintayin pa wala maraming tao na gano'n na naman yung mangyari. Pero mga kapatid, as Christians, na narito, we must continue to be obedient. So, yung having our oil to burn constantly. Kasi, ang problema sa mga maraming mananampalataya, kahit matagal ng minsan nga, yung pang matatagal na mananampalataya, pwede bang, maglalay mo muna? Halimbawa, itong kandilang ito, kung may adjustment ito, pwede bang mahina muna, Pastor? Ayaw mo nang mag-full blast ngayon, ayaw mo nang mag-a-attend. Hindi po ganun, mga kapatid. We must be always ready. Paano kung biglang dumating na ang ating Panginoon? Ano yung sabi? Balikan natin. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga kasi nakukuha sila ng oil. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila. Ngunit tumagot siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Napakasaklap ng mga kapatid. Na sabihin sa atin ng ating master na hindi tayo kilala. Kaya sabi ng ating Panginoon, pagkatapos nito sinabi ng Jesus, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Mga kapatid, maraming theory, maraming kanya-kanyang school of thoughts when it comes to the return of our Lord Jesus Christ. Nagkakaiba-iba, even in the Christian, sabihin natin, in the Christian community. Iba-iba ang interpretation ng eschatology. Pero mga kapatid, what matters most? Anuman ang pagkakaiba, anuman ang pagkakapare-pareho, ang punto dito mga kapatid ay maging handa tayo. Maging handa tayo. Kung hindi pa natin tunay na tinatanggap ang Diyos bilang sariling tagapagligtas, kung hindi pa tayo nabuborn again, brothers and sisters, mahirap po na masabihan tayo
tayo ng ating Panginoong Hesus na hindi ko kayo nakikilala. In the return of our Lord Jesus Christ, brothers and sisters, in the parable of the 10 virgins, they all appear to be alive until the bridegroom came. Minsan, pare-pareho lang naman tayo. We cannot judge the spirituality of each and every one. Tayo lang ang nakakaalam yan, mga kapatid. But when the time comes that our Lord Jesus Christ, nadarating siya, doon lamang malalaman, mga kapatid, kung sino talaga tayo. In times of difficulties, in times of trials, doon lalabas ang ating tunay na mga karakter. Ang ating strength, ang ating weaknesses will show during the times of difficulty. Kasi siyempre, pag ngayon, okay lang tayo. Pastor, kaya mo yan. Wala yan, chicken lang yan. Pero mga kapatid, napakasarap pa ng buhay natin. Wala pang mga dumarating talaga na sasabihin na nadadanasin natin sa mga huling panahon. But hindi na natin kailangan danasin itong mga kapatid. Kailangan na natin pagbutihin, paalabin ng ating pananampalataya habang maayos pa, habang maganda pa ang panahon. Kasi mga kapatid, tandaan nito, kung hindi po nyo nagawa sa panahon na maganda pa ang panahon, hindi nyo po ito kakayanin pag dumating na yung talagang mahirap. Kung hindi ka nakapagsimba sa panahon na madali pang magsimba, sa panahon na hindi mo nagawa na magpuri sa Panginoon sa madaling panahon na madali pang magpuri, mga kapatid, hindi natin alam kung kakayanin natin magpuri sa Diyos pag talagang sobrang hirap na. Kapag meron nang nagbabantay doon, may baril, Pastor, paano papasok at babarilin pag pumasok ng church? Kaya ba natin yun? Kaya nga sa panahon na yun, maayos pang lahat. Let's be ready. Let's continue. Keep the fire burning, brothers and sisters. At tandaan natin ito. Minsan sa buhay, may mga second chances. May mga pagkakamali tayo na pwede natin itala, pwede natin ituwid. But brothers and sisters, pag dumating na ang ating Panginoong Hesus, at hindi natin siya napaghari sa ating mga buhay, there will be no second chances. There will be no second chance. Pastor, mali na yung grammar. Baka sabihin ni Sister Darsa, English speaking ko. Chances na. Second chance lang, isa lang. Second chance. So mga kapatid, in conclusion, ang hirap mag-prepare. Imagine nito, no? Iniintay nila, napupuyat. Maaaring lagi silang sabihin natin na worried, no? Worried, hindi yung worried na in the negative thing, no? In the negative way, no? Sabihin natin na baka dumating siya, ganyan. Pero, mga kapatid, tandaan natin, all effort and time that we serve our Lord today, no, is worth it. Sabihin mo nga sa katabi mo, worth it. Worth it. Sulit. At gusto kong magtapos dito mga kapatid in 1 Corinthians 15, chapter 15, verse 58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon
dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Brothers and sisters, wala pa tayo sa kaligtinan ng maaaring mangyari. Minsan, magdadala ito sa atin ng takot. Pangamba, Pastor, paano ang mga anak ko? Paano ang mga batang maliliit? How can we survive? But brothers and sisters, God loves us. Mahal tayo ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. And if we are really Christians, we are born again Christians, brothers and sisters, we'll be all raptured. Raptured, maybe in the next sermon, we'll be discussing that. Pero mga kapatid, itong tandaan natin, kung tayo ang groom, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Kung tayo yung ikakasal, lagi kong sinasabi, ito yung pinangahawakan ko mga kapatid. Kung kayo ba ay ikakasal at yung asawa nyo, hahayaan nyo bang may mangyari? Pababayaan nyo ba siya na masaktan, ma-rape muna bago nyo pakasalan? Magulpi muna, mabugbog, mapilayan, no? Bago nyo pakasalan? Hindi, mga kapatid. So, ano naman ang gagawin natin bilang mga ikakasal sa harap ng ating Diyos? We must remain pure. We must remain holy. Gawin natin everything we can through the help of the Holy Spirit to live our lives pure and acceptable in the eyes of God. In the name of the Father, in the Son, and the Holy Spirit.